Marahil naranasan mo na ang mga pagkakataong tila may bulong sa iyong puso na hindi mo maipaliwanag. May mga sandali na parang may tinig na dumadaan sa iyong isipan na hindi mo maintindihan kung saan nanggagaling. Isang pakiramdam na hindi mo basta maikakaila. Na parang may gustong iparating na mensahe na lampas sa iyong karanasan. Minsan ito ay isang babala na huwag kang magpatuloy sa maling daan. Minsan naman ito ay isang kalinga na nagsasabing huwag kang mawalan ng pag-asa. At may mga pagkakataon na ito ay isang sagot na matagal mo nang hinihingi sa iyong mga panalangin. Kaibigan, napansin mo na ba na may mga ganitong sandali sa iyong buhay? Mga pagkakataong parang ang Diyos mismo ang dumarampi sa iyong kaluluwa upang gisingin ka at ipaalala na hindi ka nag-iisa? Ngunit ang tanong, nakikinig ka ba o mas pinipili mong ituon ang iyong pansin sa ingay ng mundong puno ng tukso, pag-aalala at walang katapusang paghabol sa material na bagay? Ang buhay ay puno ng ingay. Minsan ang puso natin ay masyadong abala sa paghahanap ng kasagutan sa mga lugar kung saan wala namang tunay na kapayapaan, kaya't hindi natin naririnig ang tinig na tunay na mahalaga. Ang Diyos ay hindi palaging dumaraan sa mga himalang nakikita ng ating mga mata. Hindi siya palaging nagbubukas ng langit o nagpapakita ng tanda na nagiging sentro ng balita. Sa halip, mas madalas siyang dumadalaw sa mga paraan na hindi natin inaasahan. Sa mga sandaling nag-iisa ka at biglang may pumapasok na kaliwanagan sa iyong isip. Sa mga gabing umiiyak ka dahil sa bigat ng problema at may tinig na nagsasabing, kaya mo yan, kasama mo ako. Sa mga tagumpay na akala mo ay bunga lamang ng iyong pagsisikap, ngunit sa totoo ay biyayang hindi mo pinansin. At sa mga taong inilalapit niya sa iyo upang ipadama na ang kanyang pagmamahal ay dumarating sa pamamagitan ng iba, ngunit marami sa atin ang hindi natututo makinig. Mas pinipili nating baliwalain ang mga bulong ng ating puso dahil mas sanay tayo sa mga sigaw ng mundong ito. Mas pinipili nating habulin ang kasikatan, pera o pansamantalang aliw kaysa pakinggan ang tinig na kayang magbigay ng kapayapaan na walang katumbas. Kaibigan, baka hindi mo lang namamalayan ngunit ang Diyos ay patuloy nang kumakausap sa iyo sa iba't ibang paraan. At dito sa video na ito, ilalahad natin ang 7 senyales na maaaring paraan ng Diyos upang ipaalam sa iyo ang kanyang presensya. Kung matututo kang buksan ang iyong puso at isipan, maaaring magbago hindi lang ang iyong pananaw, kundi pati ang landas na tinatahak ng iyong buong buhay. Baka ngayon mismo, sa mismong oras na ito, ay may gustong iparating ang Diyos sa iyo at baka ito ang kasagutang matagal mo nang hinihintay. Kaibigan at kapatid, muli, inaanyayahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin at babago sa pananaw mo sa buhay. Maraming salamat po at tayo nang mag-umpisa. Unang senyales, kapag ikaw ay dinadala sa katahimikan, kapag ang Diyos ay gustong kausapin ka, madalas hindi siya dumarating sa gitna ng magulo at maingay na kapaligiran. Sa halip, may mga sandali na tila bigla kang inilalayo sa lahat ng ingay ng mundo. Minsan ito ay sa pamamagitan ng isang sitwasyon kung saan wala kang magawa, kundi mapaupo at mag-isip. Maaring sa isang lugar kung saan mag-isa ka lamang at walang ibang naririnig kundi ang tibok ng iyong puso. O kaya naman ay sa mga oras ng pagsubok kung saan nawawala ang lahat ng kinakapitan mo at napipilitan kang huminto. Sa katahimikan, doon mo mas naririnig ang sarili mong isipan. At sa katahimikan ding iyon, mas malinaw mong mararamdaman ang presensya ng Diyos. Maraming tao ang natatakot sa ganitong mga sandali. Nais nilang punuin ang kanilang oras ng ingay, ng gawain, ng aliw, at ng mga bagay na panandalian lamang. Ngunit kung matututo kang yakapin ang katahimikan, doon mo matutuklasan na may tinig na mas malakas kaysa sa lahat ng sigaw ng mundo. Ito ang tinig na nagtuturo sa iyo ng tamang daan. Ito ang tinig na nagpapaalala na may mas mataas na layunin ng iyong buhay kaysa sa iniisip mo. At ito rin ang tinig na nagbibigay sa iyo ng kapanatagan sa gitna ng kaguluhan. Kaibigan, kapag nararanasan mo ang ganitong katahimikan, huwag kang matakot. Huwag mo ring isipin na ito ay kawalan o kabiguan. Ito ay maaaring paraan ng Diyos para tanggalin ang lahat ng ingay na humahadlang sa iyong pagdinig. Sa pamamagitan ng katahimikan,
mas madaling marinig ang kanyang mensahe. At kung handa kang makinig, mararamdaman mo na hindi ka kailanman nag-iisa. Ang Diyos ay laging nariyan at sa katahimikan mas malinaw niyang naipapakita ang kanyang pag-ibig sa iyo. Ikalawang senyales, kapag may mga taong ipinapadala sa iyong buhay, isa sa mga pinakakaraniwang paraan ng Diyos upang makausap ka ay sa pamamagitan ng ibang tao. Minsan hindi natin namamalayan na ang payo ng isang kaibigan ay mismong sagot sa matagal na nating panalangin. Minsan din, isang estranghero ang biglang magsasabi ng mga salitang akma sa iyong sitwasyon na tila ba siya ay isinugo upang ipaalala na hindi ka nakakalimutan ng may kapal. Ang Diyos ay kumikilos sa tahimik ngunit malinaw na paraan. Hindi laging hayagang nakikita ng ating mga mata. Maaring may taong dumarating upang gabayan ka palayo sa maling desisyon at ipakita sa iyo ang tamang landas na hindi mo nakikita. Maaring may kaibigan na biglang nandiyan upang damayan ka sa oras ng iyong kalungkutan. At sa kanilang presensya ay maramdaman mo ang kalinga na para bang iniakma nila ang salita para sa iyo. O kaya naman ay may mentor, guro o nakatatanda na nagbibigay ng karunungan na hindi mo basta maririnig kahit saan. Ngunit kapag pinakinggan mo, parang may liwanag na dumadaloy sa iyong isipan. Kung minsan, ang mismong pamilya mo ang nagsisilbing kasangkapan ng Diyos upang palakasin ang iyong pananampalataya at ipakita sa iyo ang tunay na kahalagahan ng pagmamahal at pagkalinga. Kapag naririnig mo ang kanilang mga salita at nakikita mo ang kanilang halimbawa, iyon ay paalala na may plano para sa iyo ang Diyos kahit na hindi mo agad naiintindihan ang kabuuan ng plano. Ngunit mahalagang tandaan na hindi lahat ng tao ay nakakaintindi ng mensahe at hindi lahat ng mensahe ay galing sa Diyos. Kung hindi bukas ang iyong puso at isipan, baka akalain mong ordinaryong payo lang ito at baliwalain mo ang halaga at layunin ng mensahe. Kaya't kailangan mong maging mapanuri, mapagnilay at maingat sa pagtingin sa mga taong ipinapadala sa iyo dahil ang bawat isa ay maaaring may espesyal na dahilan sa iyong buhay. Kapag may taong dumating sa iyo at ang kanyang mensahe ay nagbibigay ng pag-asa, kapayapaan, tamang direksyon, o kahit isang simpleng paalala na may nagmamalasakit sa iyo, malamang na iyon ay senyales na ginagamit siya ng Diyos upang makausap ka. Kaibigan, huwag mong maliitin ang mga taong ipinapadala sa iyo, kahit pa tila karaniwan o hindi ka agad halata ang kahalagahan nila. Maaring sila ay sagot sa iyong dasal na matagal mo nang hinihintay, ngunit hindi mo nakita sa ibang paraan. Maaring sila ang magtuturo ng bagong landas na hindi mo naisip na maaari mong tahakin. At maaring sila rin ang magsilbing patunay na hindi ka kailanman pinababayaan. Kahit sa mga oras ng kawalan ng pag-asa o pag-aalinlangan sa sarili, kapag natutunan mong pakinggan ang mga taong ginagamit ng Diyos, mas mauunawaan mo na hindi niya kailanman hinayaan na maglakad ka mag-isa at bawat tao na dumarating sa iyong buhay ay may kahalagahan sa mas malaking plano na hindi mo pa nakikita. Ikatlong senyales, kapag nakakaranas ka ng malalim na pananabik o pagkagusto sa pagbabago, kapag ang Diyos ay gustong makausap ka, madalas dinaramdam niya ito sa pamamagitan ng pagbabago sa iyong damdamin at pananaw. Mararamdaman mo ang isang malalim na pananabik na hindi mo maipaliwanag sa simpleng salita. Ito ay isang pakiramdam na nagtutulak sa iyo na magtanong sa sarili, ano ba talaga ang mahalaga sa aking buhay? Ang puso mo ay nagsisimulang humingi ng higit pa sa karaniwan, higit pa sa panandaliang kasiyahan at tagumpay. Maaaring biglang maantig ang iyong damdamin sa mga bagay na dati ay walang halaga sa iyo. Maaaring mapansin mo na mas nais mong magsikap para sa kabutihan, hindi para sa pansariling kapakinabangan, kundi para sa mas mataas na layunin. Ang Diyos ay nagtutulak sa iyo upang baguhin ang landas mo at pagnilayan ang mga desisyon mo. Kung minsan ito ay dumarating bilang isang pakiramdam ng hindi mapaliwanag na pangungulila sa mga bagay na tunay at makahulugan, pakiramdam mo ay may puwang sa puso mo na kailangang punuin ng tama at banal na layunin. At habang tinatanggap mo ang damdaming ito, mas lalo mong nauunawaan ang kahalagahan ng pagninilay, pagpapatatag sa sarili, at pagtutok sa tamang landas. Sa ganitong estado, mas madali mong mapapansin ang mga pagkakataong ipinapadala ng Diyos sa iyo upang gabayan ka. Ito ay parang isang panloob na alarma
na nagsasabi, panahon na para magbago, panahon na para tumingin sa mas mataas na layunin. Kapag nararamdaman mo ang ganitong pananabik, huwag mo itong balewalain. Huwag mong isipin na ito ay simpleng emosyon lamang na lilipas. Ito ay paalala na ang Diyos ay kumakausap sa iyo sa pamamagitan ng iyong sariling puso at damdamin. Ang mga ganitong karanasan ay nagbubukas ng pinto sa mas malalim na pag-unawa sa iyong sarili at sa plano ng Diyos para sa iyo. Kapag nakinig ka at tinanggap ang damdaming ito, mas magiging malinaw sa iyo kung saan ka dapat maglakad at paano ka makakahanap ng kapayapaan. Kaibigan, huwag kang matakot sa pagbabago o sa pananabik na nararamdaman mo. Ito ay senyales na ikaw ay pinapangalagaan at ginagabayan at bawat hakbang na iyong tatahakin ay may mas mataas na layunin. Sa bawat pagnanasa sa kabutihan, sa kapayapaan at sa katotohanan, mararamdaman mo ang presensya ng Diyos na malapit sa iyo at patuloy na nagmumungkahi ng tama at makabuluhang direksyon. Ika-4 na senyales. Kapag nararamdaman mo ang kapayapaan sa kabila ng pagsubok, isa sa mga malinaw na senyales na kumakausap sa iyo ang Diyos ay kapag nakararamdam ka ng kakaibang kapayapaan sa gitna ng mga problema. Maaring nakaharap ka sa matinding pagsubok sa trabaho, pamilya o personal na buhay. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, may kakaibang katahimikan sa iyong puso. Parang may tinig na sinasabi, hindi ka nag-iisa at lahat ng bagay ay may dahilan. Ang kapayapaang ito ay hindi nangangahulugang nawawala ang lahat ng suliranin, kundi ang presensya ng Diyos ay nagbibigay sa iyo ng lakas upang harapin ang mga ito ng may tiwala. Madalas sa mga ganitong sandali, napapansin mong nagiging mas malinaw ang mga desisyon mo at mas maayos mong natutukoy ang tamang hakbang na dapat mong gawin. Hindi ito basta emosyon lamang, kundi isang patunay na may gabay na mas mataas kaysa sa iyo, na patuloy na nagmamasid at nag-aalaga. Ang kapayapaang ito ay nagmumula sa pag-asa at pananalig na kahit sa gitna ng kaguluhan, may mas malaking plano ang Diyos para sa iyo. Kapag nararamdaman mo ito, huwag mo itong balewalain o isipin na simpleng coincidences lamang ang nangyayari sa paligid mo. Ito ay isang malakas na paalala na ang Diyos ay aktibong kumakausap at ginagabayan ka sa bawat hakbang ng iyong buhay. Minsan ang kapayapaang ito ay dumarating pagkatapos ng isang gabing puno ng pag-aalala o matapos ang isang araw na puno ng tensyon at takot. Sa ganitong paraan, natututo kang magtiwala sa proseso at natututo kang huminto sa labis na pag-aalala sa mga bagay na wala kang kontrol. Kaibigan, kapag naramdaman mo ang ganitong uri ng kapayapaan, iyon ay senyalis na may Diyos na nakikinig at kumakausap sa iyo sa pamamagitan ng katahimikan ng iyong puso. Ang bawat hakbang na iyong gagawin mula sa ganitong punto ay mas makabuluhan at mas magiging malinaw ang direksyon na dapat mong tahakin. Sa bawat pagpili mo na manatiling matatag at mapayapa, mas lalo mong nararamdaman ang presensya ng Diyos sa iyong buhay. Kapag nakikinig ka at tumatanggap sa kapayapaang ito, natututo kang lumakad ng may tiwala at natututo kang unawain ang mga bagay na dati ay nagdudulot lamang ng pangamba at takot. Ang kapayapaang ito ay isang paalala na hindi ka kailanman iniwan at na sa bawat hamon may patnubay at pagmamahal na patuloy na dumadaloy sa iyo. Ika-5 senyales, kapag nakakaranas ka ng di inasahang pagkakataon o pagkilos ng biyaya, isa sa mga malinaw na senyales na kumakausap sa iyo ang Diyos ay kapag bigla kang nakakaranas ng mga pagkakataon o biyaya na hindi mo inaasahan. Maaaring ito ay sa trabaho, kung saan bigla kang nabibigyan ng responsibilidad na tila ba ginawa para sa iyong talento at kakayahan. Maaaring ito rin ay sa personal na buhay, kung saan may mga tao o sitwasyon na dumarating upang tulungan ka sa oras ng pangangailangan. Kapag nangyayari ito, napapansin mong ang mga bagay na dati ay tila mahirap o imposibleng maabot ay bigla na lamang nagiging posible. Ang mga pagkakataong ito ay hindi simpleng swerte, kundi mga paraan ng Diyos upang ipakita sa iyo na Siya ay nakikinig at gumagabay sa iyong landas. Minsan, ang biyayang ito ay napapansin mo lamang kapag huminto ka at pinagmasdan ang mga kaganapan sa paligid mo ng may bukas na puso. Maaring may maliit na detalye na nagmumukhang walang kahalagahan. Ngunit kapag pinag-isipan, makikita mo na lahat ay may dahilan. Ang bawat tao na nakakasalamuha mo,
Ang bawat pangyayari na dumarating sa iyong buhay ay maaring bahagi ng plano na mas mataas kaysa sa iyong naiisip. Kapag natututo kang pahalagahan ang mga pagkakataon, mas nauunawaan mo na ang Diyos ay hindi lamang nagbabantay, kundi kumikilos sa pamamagitan ng mga sitwasyon upang gabayan ka. Hindi mo kailangang pilitin ang lahat. Hindi mo kailangang magmadali o mag-alala ng sobra. Sa halip, ang mga biyaya ay dumarating sa tamang oras, sa paraang tumpak at akma sa iyong pangangailangan. Ito ay paalala na may plano ang Diyos na nakalaan para sa iyo. At bawat hakbang ay may kahulugan, kahit na hindi mo agad nakikita ang kabuuang larawan. Kaibigan, kapag nakakaranas ka ng ganitong uri ng di inasahang biyaya, huwag mo itong balewalain. Ito ay hindi lamang simpleng pangyayari, kundi isang malakas na senyales na ikaw ay pinapansin, mahalaga at hindi nag-iisa. Kapag pinagyaman mo ang pasasalamat sa bawat biyaya at pagkakataong dumarating, mas lalong nagiging malinaw sa iyo ang mensahe at gabay ng Diyos. At sa bawat hakbang na iyong gagawin mula sa ganitong kamalayan, mas mararamdaman mo na ang iyong buhay ay puno ng layunin, direksyon at pagmamahal na hindi mo kailanman naranasan bago. Ika-6 na senyales, kapag nakakaranas ka ng malalim na intuisyon o panloob na kaalaman. Isa sa mga malinaw na senyales na kumakausap sa iyo ang Diyos ay kapag nakakaramdam ka ng malalim na intuisyon o panloob na kaalaman. Ito ay parang tinig na hindi mo marinig sa iyong tainga, ngunit ramdam mo sa iyong puso at isipan. Maaaring ito ay sa isang desisyon sa trabaho, kung saan alam mo sa loob mo kung ano ang tama at mali, kahit walang sino mang makapagpapatunay sa iyo. Maaaring ito ay sa personal na buhay, kung saan nararamdaman mo kung sino ang dapat mong pagkatiwalaan at kung sino ang dapat mong iwasan, hindi sa takot, kundi sa gabay ng isang mas mataas na kaalaman. Ang mga ganitong panloob na pakiramdam ay hindi basta haka-haka lamang, kundi paalala na mayroong mas mataas na kaisipan at patnubay sa iyong buhay. Kapag natututo kang makinig sa iyong intuition, mas madali mong maiiwasan ang mga pagkakamali at mas nakikita mo ang tamang landas na dapat mong tahakin. Minsan ito ay dumarating bilang isang biglaang pag-unawa sa isang komplikadong sitwasyon na dati ay nagdudulot lamang ng kalituhan at pag-aalala. Parang may liwanag na dumadaloy sa iyong isipan at biglang nagiging malinaw ang mga bagay na dati ay tila hindi mo maintindihan. Kapag sinusunod mo ang panloob na kaalamang ito, madalas mong mararamdaman na mas ligtas at mas matatag ka sa harap ng mga hamon ng buhay. Ang intuisyon ay isang paraan ng Diyos upang ipakita na siya ay nariyan, hindi sa pamamagitan ng malalakas na himala, kundi sa tahimik at matalinhagang paraan. Minsan, ito ay sa simpleng pakiramdam na alam mo kung ano ang dapat mong gawin bago pa man dumating ang pangyayari. Minsan naman ay sa pamamagitan ng pag-unawa sa mga tao at sitwasyon na hindi mo maipaliwanag ng lohikal, ngunit alam mo sa puso mo na tama ang iyong nararamdaman. Kapag natututo kang magtiwala sa ganitong panloob na kaalaman, mas nagiging malinaw ang direksyon ng iyong buhay at mas lumalalim ang iyong pananampalataya sa plano ng Diyos. Kaibigan, huwag maliitin ang kapangyarihan ng intuisyon at panloob na kaalaman. Ito ay isa sa mga pinakamalakas na paraan na ginagamit ng Diyos upang makausap ka at gabayan sa bawat hakbang. Sa bawat pagkakataon na pinapakinggan mo ang tinig na ito at sinusunod mo ang gabay na ibinibigay nito, mararamdaman mo ang presensya ng Diyos sa iyong buhay na mas malalim kaysa sa anumang bagay na makikita o mahahawakan mo. Kapag ikaw ay bukas sa panloob na kaalaman at natututo kang sundin ito, natututo kang maglakad ng may kumpiyansa, pananampalataya at pag-asa sa kabila ng anumang hamon. Pang-7 senyales, kapag naramdaman mo ang malalim na pagkakaugnay sa lahat ng bagay. Isa sa mga pinakakilala at pinakadeep na senyales na kumakausap sa iyo ang Diyos ay kapag nararamdaman mo ang malalim na koneksyon sa lahat ng bagay sa paligid mo. Parang bigla mong naiintindihan na hindi ka hiwalay sa mundo at sa mga tao sa paligid mo. Mararamdaman mo na bawat pangyayari, mabuti man o masama, ay may dahilan at may kahulugan sa mas malaking plano. Ito ay hindi isang simpleng damdamin ng pagkamangha, kundi isang malalim na kamalayan na ang lahat ay magkakaugnay at may layunin. Kapag naranasan mo ito, parang may tinig na sinasabi,
Bawat hakbang mo ay may kabuluhan, bawat karanasan ay bahagi ng paghubog sa iyong pagkatao. Minsan ang damdaming ito ay dumarating sa gitna ng isang ordinaryong araw, sa simpleng paghinga o sa pagtingin sa paligid mo. Pakiramdam mo ay may mas mataas na kapangyarihan na gumagabay sa iyo at nagbibigay ng pananaw sa bawat sitwasyon sa buhay. Ang mga simpleng bagay tulad ng pakiramdam ng pasasalamat, pagmamahal sa iba, o simpleng pagmumuni-muni sa kalikasan ay nagiging paraan ng Diyos upang makausap ka. Kapag bukas ka sa ganitong kamalayan, mas madali mong naiintindihan ang sarili mo at mas lumalalim ang iyong pananampalataya. Ito rin ay nagbibigay sa iyo ng kalinawan kung paano harapin ang mga hamon. Dahil naiintindihan mo na ang bawat pagsubok ay bahagi ng paglago at aral. Minsan ito ay parang liwanag na dumadaloy sa iyong puso at isipan, at bigla mong naiintindihan ang kahulugan ng mga pangyayari na dati ay nagdudulot lamang ng pangamba at kalituhan. Kapag naramdaman mo ang koneksyon na ito, mararamdaman mo rin ang kapayapaan na hindi mo pa naranasan noon, isang kapayapaan na nagmumula sa tiwala sa plano ng Diyos. Kaibigan, huwag mong baliwalain ang damdaming ito. Kahit patila misteryoso o hindi mo maipaliwanag sa ibang tao, ito ay isang regalo at senyales na ikaw ay minamasdan, pinapangalagaan, at patuloy na ginagabayan sa bawat hakbang ng iyong buhay. Kapag natututo kang pahalagahan ang koneksyon na ito at bukas ka sa mensahe na dala nito, mararamdaman mo na ang Diyos ay laging nariyan, hindi bilang isang malakas na tunog o nakikitang tanda, kundi bilang tahimik, ngunit malalim na presensya sa puso at kaluluwa mo. Ang damdaming ito ay nagpapaalala na sa kabila ng lahat ng hamon, problema at pag-aalinlangan, may mas mataas na layunin na gumagabay sa iyo at nagbibigay ng kahulugan sa bawat sandali ng iyong buhay. Kapag pinagyaman mo ang koneksyon na ito at natutunan mong pakinggan ang tinig ng Diyos sa pamamagitan nito, mas magiging malinaw ang daan na dapat mong tahakin, mas magiging matatag ka sa gitna ng unos, at mas mararamdaman mo ang tunay na kapayapaan at pagmamahal sa iyong puso. Minsan sa buhay, abala tayo sa paghahanap ng sagot sa labas ng ating sarili. Ngunit ang Diyos ay palaging naroroon, kumakausap sa pamamagitan ng katahimikan sa mga taong ipinapadala sa atin, sa mga damdaming panloob at sa mga pagkakataon at biyayang hindi natin inaasahan. Ang aral na maaari nating dalhin ay ang kahalagahan ng pagbubukas ng puso at isipan sa mga mensahe na dumarating sa atin sa iba't ibang anyo. Hindi palaging halata ang tinig ng Diyos, ngunit sa bawat senyales kung ating pipiliin na makinig, mas nagiging malinaw ang ating landas, mas tumitibay ang ating pananampalataya, at mas natututo tayong lumakad ng may tiwala sa buhay. Kaibigan, huwag kang matakot sa katahimikan, sa mga pagbabago o sa mga damdaming dumarating sa iyong puso. Ang mga ito ay hindi aksidente. Ito ay paraan ng Diyos upang gisingin ang ating kaluluwa at ipaalala sa atin na may plano at layunin ang bawat pangyayari sa ating buhay. Kapag natututo kang pahalagahan ang bawat senyales at sundin ang tinig na hatid nito, mararamdaman mo ang tunay na kapayapaan at kaligayahan na hindi kayang ibigay ng kahit anong bagay sa mundong ito. Tandaan mo, ang Diyos ay palaging nariyan, hindi bilang isang malakas na tunog o nakikitang tanda, kundi bilang presensya na gabay sa puso mo, sa isip mo, at sa bawat hakbang na iyong tatahakin. Kaya kaibigan, buksan mo ang iyong puso. Pakinggan ang bawat senyales at hayaang baguhin ang iyong buhay sa pamamagitan ng gabay na ito. Mula ngayon maging mapagmatyag sa bawat pagkakataon, sa bawat tao, sa bawat damdamin, at sa bawat karanasan dahil sa kanila maaaring dumating ang mensahe ng Diyos na magpapalalim at magpapabago sa iyong pananaw sa buhay. Kaibigan at kapatid, muli, inaanyayahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin at babago sa pananaw mo sa buhay. Huwag palampasin ang pagkakataon na mas mapalapit sa gabay at pagmamahal ng Diyos sa pamamagitan ng bawat bagong video na ibabahagi natin. Manatili kang bukas sa aral, manatili kang bukas sa pagbabago, at laging tandaan na sa bawat sandali, ikaw ay pinapakinggan, minamahal at ginagabayan ng Diyos.